Hello guys, morning. So yan, Lilo. So ganyan si Lilo pagka nagigising. So as of now 8 o'clock na umaga. Off tayo ngayon guys. So yan, marami tayong gagawin mamaya. Una, ano muna tayo, maglalaba, Lilo. Tapos pangalawa, yun. Sama namin kayo ni Lilo para kasi pupunta tayo ng park. So i-walking natin siya. Para malibang-libang naman tong isa, Lilo. So guys, dito sorry, wala pang ilailamos, no? So dito guys, ang sikat ng ang simula na liwanag dito mga mga 7:30 or 8 ganyan. So pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, nakikita nyo, lang yan, kakaliwanag lang. So as of now 8 o'clock ng umaga. Kwentong Canada. Paraiso nga ba ang Canada? O ang Canada ba ang pinakapangarap mong puntahan para ikaw ay mag for good? O di kaya makapagtrabaho? O kaya naman gusto mong puntahan ang lugar na to dahil naniniwala ka na mas gaganda ang buhay mo kumpara sa bansa kung nasan ka ngayon? Pero bago mo sagutin ang mga tanong na yan, eto muna ang kailangan mong malaman. Sa gaya kong halos mag 2 weeks pa lang dito sa Canada, talagang masasabi ko na hindi madali at syempre mahirap para sa isang gaya kong bagong salta dito sa bansa kung saan marami ang nangangarap na makapunta. Normal, oo. Sa simula lang to, syempre oo naman. Nasa part pa lang tayo ng pag-adjust, tumpak na tumpak. Pero dapat yung malaman na porkit andito ka sa Canada, masarap na ang buhay, nagkakamali ka doon tol. Dito din, gaya sa ibang lugar, kailangan mong kumayod ng kumayod para may pangtustos ka sa pangailangan mo. Normal na sa atin yung pag sinabing Canada, ay wow, sobrang sarap ng buhay at sobrang ganda ng buhay kasi Canada eh. Nagkakamali ka din doon tol. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kailangan tatagan mo lang ang loob mo. Bilang baguhan dito sa Canada, aaminin kong halos araw-araw umiiyak ako dahil sobrang namimiss ko yung dating nakasanayan ko na. Minsan dumadating pa ako sa puntong gusto ko nang isuko to at gusto ko nang bumalik sa bansa kung saan ako nagsimula. At minsan natatanong ko pa sa sarili ko na para sa akin ba tong Canada? O para sa amin ba tong Canada na to? Sobrang hirap. Sobrang hirap talaga. At alam ko, ramdam ako nung mga kapatid o yung mga taong nagsimula dito noon. Pero alam nyo kung anong aral ang nakukuha ko dito bukod sa mga kaibigan at kapamilya kong binibigyan ako ng advice? Simple lang. Dinala ako ng Lord dito dahil alam kong meron siyang purpose para sa akin. At syempre hindi lang para sa akin, para sa asawa ko at pamilya namin. Alam ko na lahat tayo dumadaan tayo sa pagsubok na minsan di natin alam kung bakit ba natin dinadanas sumagad tong bagay. Minsan dahil sa sobrang bigat at hirap, parang alam mo yun, parang gusto mo na lang sumuko, di ba? Pero wag. Sabi nga ni Lord, di ba? Trust in the Lord with all your heart and do not
lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Naniniwala ako na darating yung oras na malalagpasan at mapagtatagumpayan ko din ang sitwasyon kung asan ako ngayon. Sa tulong siyempre ng mga taong nakapaligid sa akin at lalong-lalo ng ating Diyos na buhay. At sana dalangin ko na sana kahit papaano maging inspirasyon ako sa iba. Inspirasyon na kahit sa maliit na bagay na wag niyong susukuan ang pagsubok na darating sa buhay niyo. Dahil naniniwala ako na sa bandang huli, merong nakahandang magandang plano ang Diyos para sa iyo at para sa ating lahat. God bless you all mga kapatid. At wag mong kakalimutan na kayang-kaya mo yan.